Good day, everyone, and welcome to another session of DepEd Itulay online tutorial. I'm Tutor Vandong. Tutor Gavin is not around, pero next Monday po makakasama natin siyang muli. Ngayon po ay napapanood tayo ng live mula sa official FB page ng DepEd EdTech Unit at DepEd tayo, gayon din sa official YouTube channel ng DepEd EdTech Unit. Dahil tayo napapanood ng live, binabati ko lahat ng ating learners, teachers, parents na nakatutok sa atin ngayong hapon. Okay? Katulad ng SDO Malabon, lalo ng aking SDS Dr. Mauro Sidigulan, ang aking ASDS Dr. Ernest Cabrera, ang aking EPS Dr. Manolo Sidavantes Jr., ang aking Principal Dr. Maria Victoria Ardigulan, ang aking Head Ma'am Aina Trogo, ang writers ng module ng week 2, si Ma'am Hana Angela Lejano, ang writer ng module ngayong week na ito na aking gagamitin, si Sir Roland Jason Laurencio. Alright, time check. It's 2:20. Saktong-sakto. It's siyensya time. Siyensya na may kaunting siesta. Dahil gusto ko, busog na ang inyong isipan, busog pa ang inyong tiyan. Kaya naman, Mima, pasok. Ayan. Ito pong ating virtual merienda na pagsasaluhan. Kani salad. Okay. Kani salad ng Maki Couple. Thank you so much, Ma'am Nicole Yandok. Alright, pero mamaya na to dahil uunahin ko ng busugin ang inyong mga isipan. Kaya i-ready na ang inyong pen, ang inyong paper, at ang inyong self-learning module. And let's start with the most essential learning competency. Pero nung nakaraang linggo, si Tutor Calvin, okay, diniscuss niya sa atin yung on how the respiratory system and circulatory system work together, okay, to deliver blood carrying oxygen and nutrients to the different parts of the body. So ngayong araw na to, ito pang ating most essential learning competency. Okay, so for Q1 Week 3, effects of lifestyle function of respiratory and circulatory system. At ang ating pong MELC or most essential learning competency ay infer how one's lifestyle can affect the functioning of the respiratory and circulatory systems with the code S9LT-IC-27. Alright, so bago natin simulan yan, babatiin ko muna ang ating mga viewers from Ramon National High School, si Ma'am Maxine Santiago, gayon din mula sa Integrated School, Aurora Isabela, Alicia Ann S. Arsiga, okay? Hello, watching from Ingod Ramona Integrated School, ang Danan West District SDO Isabela, si Ma'am Stacy Nicole. Hello po sa inyo dyan. Alright, so let's start po bago tayo mag-umpisa. Siyempre, kailangan muna natin ng alamin yung ating objective ngayong araw na ito. So at the end of the session, you will be able to explain the negative effects of cigarette smoking, infer how to detect and prevent diseases of the respiratory and circulatory systems. Alright, so bago tayo magtungo, let's have the pre-assessment. Okay, so here's the direction. Read each question carefully, then write the letter of your answer in a sheet of paper or in the comment section. Okay? So ito po yung una nating question. What type of activity helps strengthen our lungs, muscles, and makes our heart function more efficiently? Is it A, sleeping? Is it B, eating? Is it C, smoking? Or D, exercising? Sabi nga ni Tutor Kevin, answer mo, show mo. Alright, so tingnan natin kung may mga sagot tayo dyan na magko-comment sa ating comment section. Ano? Okay, so binabati ko muna yung mga nasa Ramon National High School. Marami tayong bisita from Ramon National High School. Hello po sa inyo. Ayan, sumagot na si Darlene, letter D daw. Okay, so what is our correct answer? It's exercising. Yes, Darlene. Okay, letter D nga. Okay, let's proceed with number 2. Which practice may weaken our circulatory system? Okay. Is it A, having a daily exercise? Is it B, staying up late at night? Is it C, taking vitamins every day? Or is it D, avoiding vices like smoking? Okay, so tingnan natin, no? Sabi ni Lilibet Abad, bumanglag, letter D daw. Gayon din si Hertzel Bayulan. Sabi ni Hazel and Marcela, letter B. And what is our correct answer? Obviously, it's staying up late at night. Okay? So let's proceed with our number 3 question. All right.
So why do most people like to eat fast foods rather than to eat healthy foods? So ano kaya yung dahilan bakit they like to eat fast foods? Let's have letter A, because they are ready to eat. Is it letter B, because they taste better than fruits and vegetables? Or is it letter C, because they are less expensive than fruits and vegetables? Or is it D, because they look more delicious than fruits and vegetables? Tingnan natin. Okay. Okay, good afternoon. Ma'am Joanna from Banquera Integrated School. Okay, sabi ni Hazel, letter B daw. Okay, so ano kaya yung main reason? Okay, kung bakit lagi tayong nagpupunta, no? Yung mga paborito ang fast foods. Okay, it's because they are ready to eat. Okay, kaya lagi tayong on the go eh. So yun ang reason natin kung bakit we go to fast foods. Alright, let's proceed with number 4. Okay, number 4. What disease is associated with the hardening of arteries due to the high consumption of a fatty diet? Alright. Ayan yung ating illustration, no? Is it A, atherosclerosis? Is it B, hypertension? Is it C, pneumonia? Or is it D, stroke? Okay, so ayan, tingnan natin yung mga sagot. Okay. Ayan, so marami tayong viewers from Ramon National High School. Hello po sa inyo dyan. Okay. Ayan, ang sabi ni Hazel, B ang sabi ni Chel, Florida, D. A po, sabi ni Uno, B, Jala. Alright, so the correct answer is letter A, atherosclerosis. Okay, so mamaya i-discuss natin yan. Okay, next, let's proceed with number 5. Healthy lifestyle, regular exercise. Unhealthy lifestyle, ano naman kaya? Okay, pag sinabing unhealthy lifestyle. Alright, so is it A, cigarette smoking? Is it B, sleeping for 8 hours? Is it C, taking vitamins every day? Or is it D, eating fruits and vegetables? Alright. Answer mo, show mo. Okay, sabi ni Roslyn, it's A. Sabi ni Tricia May Milan, it's A. Okay, ganyan din ang sagot ni Graham Mar Valiente, it's A. Okay, so the correct answer to this, unhealthy lifestyle daw ay, yes, cigarette smoking. Okay? So, ayan yung end ng ating pre-assessment. Okay, now, let's proceed with this one. So, meron ako ditong mga curiosity fact. Okay, so ano itong curiosity fact? So, you are seeing illustrations there, no? So, ano ba yung nakikita natin dyan sa illustration? Sabi dyan, 1 can of soda contains 10 teaspoons of sugar and the average adult drinks 500 cans of soda every year, estimating about 52 pounds of sugar consumed in soft drinks alone. Okay, so that's according to USDA, no Feb 2014. Pero ngayon, okay, so nakita ko rin at napanood ko si Dr. Kilinjaro, sabi niya, ang 1 can of soda contains 17 teaspoons na raw ng sugar. Okay, so ganun kadami yung amount ng sugar. Okay, so that is one curiosity fact. Na-curious ako, naku, buti na lang hindi ako umiinom ng soda. Okay, so ayan pala yan, ganyan karami yung na-accumulate ng sugar, no? Once you drink, okay, soda in can, right? So let's have another fact. Ito medyo disturbing naman. Okay, so kung kanina curiosity fact, okay, so this time disturbing fact naman. Okay, so mukhang nadi-disturb na nga yung ating mga viewers. Okay, so dahil nakakita sila ng illustration na ganyan. So batiin ko muna si Darwin from Calayan High School, Main, Poblacion, Calayan. Okay, so si Sophia Dorothy Dacanay from Canaan East National High School. Hello sa inyo dyan. Hello Mika Feliciano ng 9 Maywa from Malabon National High School. Okay, so hello sa inyo dyan. Ayan, so tingnan natin maigi yung disturbing facts na yan, no? So smoking is a problem that hits poorer people hardest. Okay, in fact, 80% of the world's smokers live in low to medium income countries. That's according to World Health Organization, itong 2020, no? So ganoon katindi, di ba? Yung, kumbaga, doon talaga nagsisimula pa, no? Doon sa mga poorer people, di ba? Yun yung talagang usually nag-smoke. Okay, so of the 8 million smoking-related deaths, okay, reported around the world, each year, 1.2 million doon ay result ng second-hand smoke lang. Eh, hindi sila talaga yung actually nag-smoke. Ito yung mga
may nag-i-smoke dyan, tapos may mga tao sa paligid, okay? So sila yung, actually nahihit din sila. So 1.2 million are the result of secondhand smoke, yung deaths ngayon, of that 8 million. And despite what some may tell you, there's no safe level exposure to secondhand smoke. That's according to World Health Organization. Kahit gaano ka man kalayo, eh, basta meron talaga dyan, okay, na nag-i-smoke sa iyong paligid, talagang hindi yun makakabuti sa iyo. Okay? Okay, sabi niya, hello, Betchmer B. Gonzalez. Okay, so sabi niya, yun nga po, ma'am. So sabi niya, totoo nga, talagang hindi maganda ang second-hand smoke. Okay, hindi ka man nag-smoke, kaso lang, di ba, yung tao sa paligid mo ay nag-smoke, so apektado ka pa rin. Okay, so that's one disturbing fact. Okay, let's proceed with this one. Ayan. Dahil tayo ay na-disturb doon sa fact kanina, no? Tumungo na tayo dito sa amazing facts naman. Okay, so napapansin na parang let's walk nakalagay dyan. So, ano ba yung let's walk na yan? Kasi daw, kapag naglalakad tayo, it boosts our immune function. So, maganda pala yung, alam mo yun, konti lang naman yung distansya. Halimbawa, ito yung pala, kumbaga, mga ilang metro lang yung bahay mo doon sa bilihan ng mga pagkain or ng palengke nyo or kung saan man or ng school nyo, mas mabuti talaga na maglakad. Okay? Dahil it boosts our immune function. Okay? So, walking can help protect you during cold and flu season. Diba? A study of over 1,000 men and women found that those who walk at least 20 minutes a day, okay, at least 5 days a week, had 42% fewer sick days than those who exercise once a week or less. Okay? So, kumbaga parang, although, di ba, magkakasakit ka, pero konti lang. Kumbaga parang yung araw na magkakasakit ka, medyo nalilesen kapag ka meron kang ganitong klase ng activity, no? Kapag ka mahilig kang maglakad lang, right? So, and if they get sick, okay, it was for a shorter duration. Yun nga, no? Shorter duration lang. And, ito yung maganda doon, yung symptoms ay milder. Okay, so medyo hindi ganon katindi yung simptomas na mararanasan mo kapag nagkasakit ka dahil meron ka nga ganitong klaseng activity, no? You walk. Okay, so that's according to Harvard Health Publishing nitong 2021. Alright? So meron tayong curiosity fact about soda. Meron tayong disturbing fact. Talaga namang nakaka-disturb, no? Yung fact about cigarette smoking. At meron naman tayong amazing fact tungkol sa paglalakad. Okay? So ngayon, tingnan natin, no? Meron tayong activity. Meron tayong short activity. Let's break the ice. Okay? So bago natin ito gawin, okay? So batiin ko lang mula sa Kanaan East National High School, si Catriana Pilayan. Hello. Okay, so Kaibiga High School. Hello, Jessiel Balduesa. Right? Oh, hello, Noel Gisel Alejo. Okay. Thank you for watching at salamat sa inyong pagtutok. Okay, so let's break the ice. Ito na tayo. Type in, yes, I do. Diba? Ito yes, I do. In the comment section. If you are engaged in the following activities, diba? Tingnan natin kung marami mag-yes, I do ngayong araw na to. Kasi yung yes, I do, usually sa simbahan natin naririnig, di ba, pag may kinakasal. Pero dito, ngayong araw na to, tingnan natin kung marami mag-yes, I do sa ating comment section. Tingnan ko nga. Okay, so ito yung una nating illustration, learners. Okay, viewers, ayan. So pansinin, kumakain ng healthy food ito, di ba? Meron siyang fruits, di ba? Maraming fruits sa kanyang hapag. Ito ba yung ginagawa mo? Paki-type na ang yes, I do if you do this activity. Sige nga, kumakain ka ba ng gulay? Ayan, sabi ni Darwin, yes, I do. Ayan, hello, Ma'am Pia Padilla Tumagan. Ayan. Yes, I do, sabi ni Aaron Espiloy. Ayan, gusto ko yan, marami nag-yes, I do. Sabi ni Sander De Leon, yes, I do din. Okay, sabi ni Andre Duban, yes, I do. Rems Aaron Palaya, yes, I do. Ayan. Okay, so, marami nag-yes, I do. So, okay yan. Kasi nga, di ba, yung illustration natin is showing na kumakain ng fruits, no? Ito kaya ang susunod nating activity. Sana marami ring mag-yes, I do. Ayan, naku, ewan ko na kung maraming mag-yes, I do din dito. Tingnan na natin kung mag-yes, I do ka sa susunod nating, ito, yung pinakita natin na activity. Alright, so nakita niya, di ba, nag-exercise, okay? May, ayan, iba't ibang klase yan ng basic exercises. Ayan, marami na namang nag-yes, I do. Si Kenneth Salandanan, yes, I do. Sabi ni
Pauline Pangilinan, yes, I do. Sabi ni Benedict Valenzuela, yes, I do. Okay, sabi rin ni Scott Harold Bacalso, yes, I do. Okay, so yan, gusto ko yan. Nakakapag-exercise pala sila, di ba? So, tingnan natin yung susunod. Ito, baka konti ang mag-yes, I do, pero sana marami pa rin, ha? Alright, yan. Eto, talaga namang natutulog tayo na we are sleeping. Pero yung pinapakitang illustration yan, tingnan nyo, di ba, ang ganda nung, ang lalim nung gabi. Ibig sabihin yan, mga 6 to 8 hours tong natutulog. Sino yung mga 6 to 8 hours natutulog? At yung sleeping time, may palagay na nating mga 9 o'clock, 8 o'clock, ganyan, 8 o'clock ng gabi, 9. Ganyan, hindi madaling araw, ha? Tingnan natin ang mga mag-yes, I do kapag gano'n ang oras ng tulog at nakakakumpleto ng 6 to 8 hours ng sleeping time. Alright? Sabi ni Benedict Valenzuela, yes, I do. Shasha Arciga, yes, I do. Okay. Sabi ni Scott Harold Bacalso, yes, I do. Alright. Sabi rin ni Giselle Balduesa, yes, I do. Okay. So marami nag-yes, I do. Sobrang saya naman, di ba? Kapag ganyan, nakikita natin na ang dami nag-yes, I do. Sabi ni Mama Jacobo Sobel ng Batangas Batangas SDO Batangas Province pala. Right? Hello po, Ma'am Jesusa Sabiana Martinez. Alright. Okay, so ang dami nag-yes, I do dito sa sa last nating activity na pinakita. Okay? So, kung marami nag-yes, I do dito sa ating let's break the ice dun sa kumakain ng gulay, dito sa nag-exercise at sa natutulog ng sa tamang oras. Okay, so ibig sabihin yan, yung susunod ko na i-discuss, okay, medyo sila dito, wala kumbaga healthy talaga. So sana hindi nila nararanasan itong mga ipapakita nating susunod. Okay, because we will be discussing now. Okay. Ito na. Okay, detect, treat, and prevent. So, kanina, pinakita natin yung mga activities, okay, na magagandang activities na ginagawa ng ating katawan. Ito naman, okay, susunod natin, ay ipapakita natin, di ba, ang sabi natin, di ba, kailangan healthy tayo, no, para hindi tayo makaranas ng sakit, particularly ang ating respiratory and circulatory system, dahil yun ang ating focus, okay, ngayong araw na to. So, tingnan natin itong detect, treat, and prevent natin. So, diseases of the respiratory system. Okay, so tingnan natin yung mga possible na mga sakit na maaari nating makuha. Okay, kapag tayo ay merong unhealthy lifestyle. Remember, yung kanina nating pinakita, lahat yun ay bahagi ng pagkakaroon mo ng healthy lifestyle. Okay, so tingnan natin, kapag hindi tayo nagkaroon nun, ito yung mga diseases na maaaring makuha ng ating respiratory system. Alright. Okay, so unang-una na dyan, okay, yung asthma. Okay, so meron tayong diseases meron tayong symptoms, meron tayong treatment, at meron tayong prevention. Okay, so yung una ay asthma. Okay, so yung asthma, ano ba itong asthma na ito? Ito yung pamamaga nung nadaluyan ng ating hangin. Kaya ang mga symptoms nito ay coughing, wheezing, may wheezing sound, chest pain, tsaka shortness of breath. Okay? So, ang treatment nito, meron tayong asthma inhalers, ibinibigay na asthma inhalers, at saka nebulizer. Okay? Ngayon, paano natin ito mape-prevent? Okay, paano mape-prevent ang asthma attack? So, identify and avoid yung mga triggers. Okay? So, ano ba yung nagtitrigger ng asthma mo? It's either mga pollutants yan sa paligid. Okay? Depende, marami kasing klase ng asthma. Okay, pwede rin naman sa pagkain, no, na nakain mo, so pwede rin matrigger ang asthma doon. So dapat diyan, dahil alam mo naman na meron kang asthma, i-avoid mo yung mga magti-trigger nito. Okay? So, yan ay yung una nating disease, no, asthma. Next natin ay itong chronic obstructive pulmonary disease. Pero bago yan, babatiin ko muna yung nanonood sa ating si Jessica Hanbaluyot from Santa Lucia National High School. Hello. Okay, hello sa inyo dyan. Alright. So ano naman itong chronic obstructive pulmonary disease or COPD? Okay, so yung COPD, actually ito ay grupo ng mga sakit Okay, so kasama dyan ang emphysema. Okay, so yung emphysema ay nagkakos siya ng nasisira, no,
ang cause nito ay nasisira yung iyong alveoli. Remember, ang ating alveoli ay 300 million, di ba? Yun ang ating dami ng alveoli. Okay, so sa ating baga. So nasisira ito, okay? At ang tawag nga dito ay emphysema. Okay, ito ay bahagi ng COPD or chronic obstructive pulmonary disease. At anong mga simptomas ito? Makakaranas ka ng shortness of breath. Okay? May wheezing sound din, may chest tightness, okay? At cough with sputum o yung sputum or yung phlegm. Okay, may plema, okay, na malapot. Ano naman ang treatment na pwede mong gawin if you are suffering from COPD? Okay, so pwedeng meron ng exact medication for this. Okay, meron tayong mga medication para dito. Okay, merong lung therapy, pwede tayong mag-lung therapy at bronchodilators. Okay, ginagamitan na yan. At syempre paano ito maiiwasan? Ayan na, nakita niyo na, may nakalagay na dyan na do not smoke and stop smoking. Okay, mamaya mapapansin nyo na lahat ng halos ng diseases related to respiratory system may kinalaman talaga sa pag-smoke. Kaya nga, para maiwasan natin ito, talaga namang dapat ay itigil ang paninigarilyo. Okay, so let's proceed. Next, okay, lung cancer. Okay, so yung lung cancer, so nagkakaroon ng ito yung mga cells na nag-grow out of control. Diba? Sa lining ng ating bronchi, okay, pati na rin sa alveoli. Okay, so ayan ay lung cancer. So ano naman yung simptomas? Ang simptomas nito ay coughing up blood. Ayan, medyo may pagbubunan na may kasamang dugo. Gayon din may shortness of breath na at may chest pain na nararanasan at merong headache. Okay? So ano nang treatment dito? Kailangan mo na ng surgery kapag ka lung cancer. Gayon din, meron din tayong tinatawag, syempre pa, tayo very much familiar with this, chemotherapy at meron ding radiotherapy. Okay? So, paano natin maiiwasan? Ayan. Ayan na naman yung do not smoke. Quit smoking at saka i-avoid natin ang second-hand smoke. Kapag meron tayong nakikitang naninigarilyo sa ating harapan o sa ating gilid o sa ating paligid, tayo na mismo yung umiwas kung hindi talaga natin masaway or hindi natin mapigil yung taong naninigarilyo, tayo na yung umiwas para makaiwas tayo sa second-hand smoke. Kaya na alam naman natin na delikado din para sa ating kalusugan. Okay? So let's proceed. Ito na yung susunod natin ay tuberculosis. Okay? So pero bago yan, batiin muna natin mula sa Tanyong Integrated School. Kanyang teacher ay si Sir Brian Lagunyo. Hello, Ashley Nicole Sanchez. Okay. Hello din, Marian Valera watching from 9 Helium. Right. At watching from Dascol Integrated School. Hello, John Kyle Bamar. Right, so tuberculosis. So ano naman itong tuberculosis? Okay, so itong tuberculosis ay dahil sa bacteria na Mycobacterium. Okay, so yun naman ang cause niya, no? Mycobacterium na tina-target yung lungs at nadadamage talaga even other parts of the body, which includes our kidney, pwede rin yung kidney, pwede rin spine, pwede rin brain. Okay, so ano naman yung mga karaniwang simptomas nito? We have cough that lasts for more than 3 weeks, may chills, okay, may fever, okay, ito yung mabilis na pagbaba ng timbang, may weight loss, at may chest pain. Tapos, syempre, meron ding ubo na may kasamang dugo. Okay? So, meron tayong treatment, madali lang gamutin ang tuberculosis. Actually, tumatagal lang kung yung iba, 6 na buwan, yung iba naman hanggang 9 months tumatagal yung gamutan, at may mga libreng gamot tayong makukuha sa mga health center. Okay? So, merong specific medication para sa tuberculosis. At paano ito maiiwasan? So, kailangan naman ng proper hygiene at syempre good ventilation. Hindi kasi kailangan na kulob, no? Pag kulob, usually kasi talagang hindi maganda kapag walang labasan ng hangin. Okay? So, mahalaga ang good ventilation at syempre pa ang proper hygiene. Right? So, let's proceed. Alright. So, next is pneumonia. Okay? So, susunod na alam yan na itong pneumonia ay respiratory system. Alam kong alam din yan ni Darwin John Roa from Calayan High School, Poblacion, Calayan, Cagayan. Okay, alam din yan ni Jess Michael Alejo ng Adventure from Malabo National High School. Okay, so alam nila yung pneumonia. Anong pneumonia? Ano ba itong pneumonia na to? Okay, so ito ay swelling o pamamaga ng alveoli. Okay, at ang pneumonia is either caused by bacteria, virus, or fungi. Okay, so yun ang mga possible na pinanggagalingan niya. Sa Tagalog nga, di ba, sinasabi na nagtutubig ang alveoli.
Okay? So, or napupuno ng plema. Okay? So, yan ang ating pneumonia. So, ano ngayon yung mga simptomas nito? Makakaranas ka ng chest pain. Okay? Cough with phlegm. Fatigue. Okay? Chills. No? Meron ng chills and fever. Siyempre, may shortness of breath. Ayan yung talagang sobrang hingal. Okay? May nausea at may vomiting. Okay? So, ano naman ang gagawin? So, ang treatment dito ay proper medication. Meron tayong exact medication para sa pneumonia. At paano ito maiiwasan? Kailangan meron tayong mga bakuna kontra pneumonia. So, get vaccinated. Okay? At syempre pa, good hygiene at do not smoke. Okay? So, napakahalaga niyan para makaiwas tayo dito sa sakit na ito. Okay? Get vaccinated, good hygiene, at huwag kang manigarilyo. Okay? So, yung huli natin under respiratory system, ito yung coronavirus. Ito yung ating na medyo problema natin, di ba? Ngayong ito yung pandemya, global pandemic kung tawagin, okay? So, coronavirus, COVID-19. So, maraming simptomas, okay? At actually may classification ng symptoms. Merong asymptomatic o yung wala talagang mga simptomas pero nasa loob ng katawan nila yung virus. Okay, meron din namang mild yung symptoms. Okay, merong nawawalan ng panlasa at pangamoy. Okay, kaunting ubo or parang flu-like yung kanilang simptomas. Pero kapag serious na yung symptoms, ayan na, nakakaranas na ng difficulty in breathing. Okay, meron na ring chest pain. Okay, meron na ring loss of speech and movement. Okay, so ayan yung mga nararanasan. Ngayon, kung mapapansin nyo, okay, sa aking slide, walang treatment pa akong nilalagay kasi hanggang sa ngayon, ito ay pinag-uusapan pa, hindi ba? Although merong mga gamot na ibinibigay okay, at ina-approve okay, para gamitin, pero wala pang exact medication para i-treat ang coronavirus. Good thing, meron nang na-develop na mga bakuna, kaya nga sa prevention niya, meron na tayong nakalagay doon na get vaccinated. Okay? So yun ngayon ang ating panlaban para makaiwas tayo sa coronavirus at higit sa lahat. Okay? Kailangan magstay at home. Kaya 'di ba, ilang lockdown tayo para talagang mapigil natin yung pagkalat nito. At syempre pa wag nating kakalimutan ang pagsusuot ng ating mask, okay, o face shield at umiwas tayo sa matataong lugar. Let us avoid muna yung mga crowded places. Wag muna tayong gumimik or wag muna tayong pumunta kung saan sa mga malls. Okay, so hangga't maaari, hangga't nandiyan pa ang pandemya, magstay at home muna tayo. At wash your hands regularly and properly. Okay, so 20 seconds of washing ng ating kamay ay makakatulong para tayo makaiwas sa coronavirus or COVID-19. Okay, so those are the diseases under the respiratory system. Okay, so bago tayo magtungo sa diseases of the circulatory system, babatiin ko muna ang mula sa Urdaneta. Okay, Lanapin na National High School, si Cruz Cristal. Okay, so Urdaneta, Pangalan from Lanapin National High School din. Okay, si Rian. Okay, so good afternoon from Tanyong Integrated School. Ayan, si Maria Shane Paula Jonko. Hello po sa inyo dyan. Alright. So tutungo na tayo sa susunod, no, ang circulatory system. So dahil siyempre sabi natin, di ba, the respiratory and circulatory system are working together. Diba? So tingnan natin, kailangan pareho natin silang protektahan dahil pareho silang maapektuhan. Alright, so let's proceed with the first disease. The first one is what we call the arteriosclerosis or atherosclerosis. Alright, so ano naman itong disease na ito? Actually, it's the hardening of the arteries. Okay, dahil sa nangangapal ng mga taba sa arteries natin. Okay, so ano naman ang mga symptoms ito? Makakaranas tayo ng chest pain. Meron ding transient ischemic attack and kidney failure. So ito yung mga symptoms, no, ng arteriosclerosis or atherosclerosis. So hardening of the arteries yan. At ano naman ang treatment dito? Meron tayong medication specifically for this disease at syempre pa surgical procedures na rin. Okay, para kung sakaling malala na talaga, no, at sobrang makapal na talaga yung mga fat deposits doon sa arteries, kailangan na ng surgical procedure. At paano siya maiiwasan? Do a regular exercise. Ayan. Kaya nga kanina, di ba, pinakita natin na kung nag-yes ay do ka, makakaiwas ka pala sa sakit na to. Okay?
So include healthy foods in your diet. Ayan, include natin ang mga healthy foods. Ano ba yung mga healthy foods na yan? Siyempre, dapat complete or balance, no? Diet. Dapat lahat ng food groups ay nandoon sa iyong katawan. Okay? Avoid smoking, siyempre pa. Okay, now, let's proceed with the next one. Yung isa, yung susunod ay heart attack. Yung heart attack, okay, so kapag alam niyo yun na kapag nakakaranas ka nito, nabablock kasi yung nabablock, okay, ng yung blood supply, okay, dahil doon sa clotting ng dugo. Okay, naharangan yung pagdaloy ng dugo sa puso. So, makakaranas ka, anong mga simptomas ito? Makakaranas ka ng cold sweat, merong fatigue, may shortness of breath, at merong nausea. Okay, so sabi nga nila, di ba kapag puso talaga, okay, ang nagka-problema, ito ay, sabi nga nila, traidor or yung biglaan. Okay, so mahalaga talaga na atin itong iwasan. No? Paano natin ito maiiwasan? Ayun nga. Okay, so paano natin maiiwasan itong mga surgical procedures na gagawin sa'yo kapag nagkaroon ka ng heart attack? Paano maiiwasan yung mga cardiac rehabilitation na to at medication? Siyempre, mas maganda na umiwas na tayo, di ba? So ano ba yung gagawin? So, mag-exercise ka regularly at syempre, mag-eat ka ng healthy foods. At nakalagay din dyan, di ba, may medication kung mapapansin nyo, no? Kasi usually, kapag meron ng problema ang puso, meron ng binibigay ng mga gamot, okay, para, alam mo yon, para alagaan siya. Ang tawag nga nila dun, di ba, maintenance, di ba, ng mga gamot. Kailangan na iinumin nila yon regularly para hindi sila takihin or para makaiwas dito, di ba, sa biglaang pagkakasakit na ito. Right? So, exercise regularly and eat healthy foods. Next, let's proceed with the next one. So, next one is what you call the myocardial ischemia. Okay, so yung myocardial ischemia, ayan din, no? So actually, lahat ito ay magkakadugtong or kumbaga connected dahil may kinalaman lagi sa fat deposits. Okay, so itong myocardial ischemia, build up din to ng fat deposits. Okay, doon sa ating blood flow. Okay, so anong nangyayari? Or ang tawag din actually dito ay cardiac ischemia. Other term for myocardial ischemia is cardiac ischemia. Okay, nagkakaroon ng yung parang yung ating muscles, no, yung ability ng ating muscles to pump blood na prevent, okay, at ng konti lang nang nare-receive, okay, na oxygen. So kaya nagkakaroon ng ganyang cardiac ischemia. So ano yung mga simptomas? Fast heartbeat, okay, nausea and vomiting, okay, sweating, tsaka fatigue. So, yan yung mga usual symptoms yan. At meron na tayong specific medication for myocardial or cardiac ischemia. So, paano natin ito maiiwasan? Ganun din, no? Exercise regularly, eat healthy foods, and avoid smoking. Okay, so next, let's have heart failure. Ayan, ako. It's 2:52 na pala. So, babatiin ko muna yung mga nanonood mula sa Kupis. Okay, from SDO Mabalakad City. Okay, I'm from Kupis National High School, Northern District Division of Apayao. Ayan. Alright. So nanonood din sa atin si Ma'am Annette Choson at Ma'am Sharian Lim at ang buong brigada team ng Malabon National High School. At syempre pa ang ICT team ng Malabon National High School. Alright. So let's proceed with heart failure. So ano man ang heart failure? Alright, so ito yung heart failure or congestive heart failure. So anong nangyayari? Ito medyo unstoppable behavior to no? Yung heart cannot pump sufficient blood for the body. So kaya nagkakaroon ng ganyan. So ano yung mga simptomas? Shortness of breath ito, fatigue, irregular heartbeat, increased urination, chest pain, nakakaroon ng lack of appetite, and nausea. Okay, so yan yung mga karaniwang simptomas. At syempre, paano natin ito ititreat? Medication, surgical procedure. Okay, so at paano natin ito maiiwasan? Syempre pa, do not smoke. Okay, exercise regularly and eat healthy food. Yun lang lagi, no? Kapag ka-circulatory system, if you will notice, ang prevention lagi lang exercise and eat healthy food. Yun lang talaga yung parang basic na kailangan natin gawin para makaiwas sa mga karamdamang ito. Okay, so next is stroke. So ano naman yung stroke, no? Ayan, nangyayari din yan, di ba? Yung blood supply in the brain natin, no, ay na-interrupt. Okay? So it's either may pumutok, okay, na ugat,
or is either merong namuong dugo dun sa gut, di ba, sa brain natin. So ano mga symptoms ito? Paralysis, headache, trouble walking, trouble speaking. At syempre pa, para ma-treat yan, meron tayong medication at kailangan talagang immediate attention ito no, kapag nagkaroon ng stroke. Paano ito maiiwasan? Ganun din. Iwasan lang yung paninigarilyo, exercise regularly, and eat healthy foods. Alright? So yung high blood pressure naman, very much familiar tayo dito sa hypertension na yan. Okay? So di ba yung kapag ganyan kasi meron tayong tinatawag na systolic, diastolic, so 120/80, that's usually the normal. Yeah? Pero pagka naging 140 to over 90 na, okay, so medyo high na yon. Pero kapag hypertensive na talaga, no, crisis na ang tawag, kapag 180/120 na. So paano nangyayari yan? So paano natin maiiwasan yan? Kailangan mag-exercise tayo talaga regularly at kakain tayo ng mga masustansyang pangkain at iwasan natin ang paninigarilyo. Meron tayong specific medication for that. Okay? At ang mga taong may ganyan, hypertension, ay makakaranas ng pananakit ng ulo at shortness of breath. Okay? Next one is anemia. Okay? Anemia. Ano naman ang anemia? Pag sinabing anemia, ito yung lack of enough healthy red blood cells, okay, to carry adequate oxygen to our body tissues. So, yun naman ang nagiging problema kapag merong anemia. Okay, so anong mararanasan na simptomas? Merong fatigue, okay, pale skin, medyo maputla, no? Shortness of breath, medyo hilo, dizzy, at saka chest pain. At ano naman ang treatment? Meron tayong specific treatment for or medication para sa anemia, okay, at syempre meron ding pag kinakailangan na talaga ng blood, kailangan na ng blood transfusion. Right? So, paano naman natin to maiiwasan? Kailangan natin ng mga iron-rich food. Kumain tayo ng mga iron-rich food. Take vitamins B12. Yan, mahalaga yan. Tsaka vitamin C. Alright? So, ayan naman yung mga sakit na ating makukuha, no? Kapag kumbaga hindi natin pinangalagaan ang ating circulatory system. Alright. Ngayon, yan, hello po mula sa, ayan si Edson, mula sa SDO Mapalacat City din. Alright, so kanina nabanggit natin yung mga diseases, no? Ngayon, let's go to the prevention, which is better, di ba, than cure naman talaga. Kaya nga yung una kong illustration dyan, ayan, no, bawal manigarilyo kasi naman, ang cigarette smoke contains substances that are harmful to both the smoker and the individuals around the smoker. Okay, it contains or it threatens their entire body, particularly the respiratory and circulatory system. Okay, so iwasan natin ang paninigarilyo dahil napakarami talagang substances na talaga namang harmful sa ating katawan. Alright? Next one. Ayan, so if you will notice, no, ano ba yan? Nakikita natin. Ayan, so si ate, di ba? Well-balanced diet, yung pinag-uusapan dito, hindi basta pagkain lang, no? So ano ba yung well-balanced diet? Comprises foods from all the major food groups in the right amount to provide the body with ideal nutrition, right? So calorie requirements depend on age, physical activity, and weight. An appropriately balanced diet includes, ano ba yung mga sinasabing appropriate balanced diet? Dapat daw low calorie, nutrient dense foods such as whole grains, ayan, mga lean protein, fruits and vegetables. So yan dapat yung mga content, no, ng ating or mga yung pagkain natin dapat talaga namang balanse. So ibig sabihin lahat talaga ng major food groups ay nandoon sa ating kinakain. Hindi tayo nakafocus sa isa lang. Dapat yan ay balanse. Kaya nga, well-balanced diet. Right? Next, kung mapapansin nyo, ayan, no? May exercise, di ba? Parang nagbabasketball si tatay, pwedeng tatay niya, pwedeng kuya niya, tapos yung isa naman ay naglalakad. Kasi ito yung kulang sa ating kabataan ngayon, di ba? Tama ba ako? John Kurt Lanusa ng 9C lang. Okay? So, medyo kinukulang tayo sa ehersisyo dahil lagi lang tayo nakatutok sa ating cellphone. So, exercises and physical activities are great ways to boost health. Okay? At least 150 minutes a week of vigorous activities which include running, walking, or swimming are helpful. Even small amounts of physical or accumulated activity throughout the day adds up to provide health benefits. So, ibig sabihin, magandang i-encourage natin yung mga kabataan natin na laruin yung larong Pinoy.
Hindi nila naranasang maglaro ng tumbang preso, ng piko, ayan. So, dapat, encourage natin sila, no, na gawin ito. Pero hindi pa sa ngayon. Kapag ka na okay na ang paligid at pwede na tayo ulit lumabas, no, hanggat maaari, i-encourage natin yung ating mga anak na okay, laro tayo ng larong Pinoy kaysa naman nakatutok lang sa ating mga cellphone yung mga bata. Diba? So maganda na yun na encourage natin sila na lumabas at mag-ehersisyo. Kasi yung mga simpleng mga physical activity ay considered as exercise na rin. Okay? So let's proceed with the next. Ayan. So kung mapapansin natin, ano ba yan? Tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Ayan. Pansinin niyo, dapat daw meron tayong good personal hygiene. Okay? So good personal hygiene is one of the most effective ways to protect ourselves from illness. Proper hand washing must be observed regularly, especially before preparing or eating food and after going to the toilet. Ayan, so pag sinabing good personal hygiene, that includes, ayan na nga, yung paghuhugas natin ng tama ng ating mga kamay for 20 seconds, ang ating paliligo, okay, kasama na riyan. At syempre pa, bago tayo humawak ng pagkain, kailangan siguraduhin na malinis ang ating mga kamay. Okay? At paglabas natin ng toilet, kailangan nakapaghugas din tayo ng kamay. Okay? So that includes, yan, kasama yung lahat sa ating tinatawag na meron tayong good personal hygiene kung gagawin natin lahat yan. Alright? So ayan yung mga key points, no, natin ngayong araw. Ayan yung mga dapat nating tandaan, okay, para makaiwas tayo, okay, sa mga sakit na nabanggit natin kanina. Para maayos yung functioning ng ating respiratory and circulatory system, dapat gawin natin itong lahat. Okay? So sana marami kayong natutunan. Kaya naman, pupunta na tayo sa ating quiz. Okay? So meron pa tayong konting minutong natitira para sa ating quiz, mga learners. Alright? So ito yung direction. Read each question carefully, then write the letter of your answer in the comment section. Tingnan natin kung makakasagot ang ating mga learners. Alright? So the first question, what will you do in order to lessen the risk of acquiring a disease? Is it A, eat junk foods? Is it B, exercise regularly? Is it C, sleep late at night? Or is it D, watch Netflix all day? Ayan, tingnan natin yung mga learners natin. Okay, yung mga kanilang mga sagot. Okay, tingnan natin kung anong kanilang quiz na to, Tingnan natin. So, ayan, sabi ni Dwayne, magaling, B daw. Sabi ni Alicia, B. Ayan. Alright, B. Okay, so the correct answer to this is... Alright, so exercise regularly. B. Tama sila. Okay, very good. Galing ng ating mga learners. Let's proceed with number 2. Who will you consult or seek an appointment if you are experiencing a fast heartbeat? Okay, so is it A, a cardiologist? Is it B, a urologist? Is it C, a neurologist? Or is it D, a pulmonologist? Okay, answer mo, show mo. Tingnan natin ang mga sagot. Okay, so fast heartbeat daw. Sino ang ating i-consult? Tingnan natin. Alright, sabi ni Princess Rafaela B. Sabi ni Kent Louie A daw. Sabi ni Jean, sabi ni Darlene A. Okay, so the correct answer to this is, of course, it should be cardiologist. Alright, so it has something to do with the heart. It should be the cardiologist. Alright, number 3. Which of the following shows symptoms of lung cancer? Is it A, diarrhea and sneezing? Is it B, coughing and wheezing? Is it C, loss of speech and movement? Or is it D, chest pain and coughing up blood? Tingnan natin. Okay? Ayan, sabi ni Angelito, it should be A. Alright, sabi ni Arlene, A. Alright, so lung cancer. Okay, sabi ni Irene Bautista, it should be D. Sabi ni Alicia Wine Rivera, it should be D. Okay, so maraming D, and the correct answer to this is letter D, chest pain and coughing up blood. All right. Next, number 4. How can you protect yourself from COVID-19? Is it A, not wearing a face mask? Is it B, proper hand washing and social distancing? Is it C, going outside to play with friends? Or is it D, attending social gatherings? Okay, tingnan natin ang sagot. Sabi ni, alright, tingnan natin. Sabi ni, Irene ulit. Si Irene, napaka-active. Letter B.
Okay, sabi ni Christian, letter B din. Sabi ni Fortune, flower, letter B din. And the correct answer is B, proper hand washing and social distancing. All right, number 5, last number. Which of the following activities will threaten your respiratory and circulatory system? Okay, is it A, eating a well-balanced diet? Is it B, conducting a daily exercise? Is it C, smoking cigarette? Or is it D, observing good hygiene? All right, let me see the answer according to Jean. It's letter B, okay? Jan is letter C. All right, the correct answer is letter C, smoking cigarette. All right. So words to ponder. Being happy is living healthy. So being happy is living healthy. Alright. So ano ba ibig sabihin ng being happy is living healthy? Kapag ka ikaw ay talaga namang malusog, talaga namang ikaw ay magiging happy dahil wala kang iniindang sakit. Right? So kailangan nating maging healthy para tayo maging happy. That's why being happy is living healthy. Okay. So ayun ang ating words to ponder. Sana'y marami kayong natutunan ngayong araw na ito sa ngalan ni Tutor Kevin. Okay? Samahan niyo po kami muli sa susunod na Lunes. Okay? Same time, 2:20 to 3 o'clock. Susunod na po si Tutor Ichad at si Tutor Rainer para sa Grade 10 Science. Maraming salamat sa inyong panonood ngayong araw at maraming salamat sa inyong pakikilahok. Paalam!